Patuloy ka po namin pupurihin, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin sa gawain ito, Panginoon. Minsan pa, Lord, lumalapit po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba at nagsusumamo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Lord. Patawad po sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Sa mga labis na salita, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng puso at isipan namin. Ikaw po, Lord, ang nakakakilala ng higit sa aming lahat, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakaalam ng mga bagay na hindi po nakikita ng mga tao sa amin. Kaya, Lord, kung may mga bagay po, Panginoon, na hindi po ikaw nalugod sa amin, humihingi po kami ng patawad, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng iyong kapatawaran, Panginoon. Dahil hindi po namin kaya, Lord, kung wala ka sa buhay namin. Wala po kaming kaya, Panginoon. Isa lamang po kaming maraming basahan sa iyong harapan, Panginoon. Kaya dalangin po namin ang patuloy mong pagsisiyasan sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy ka po magmuna sa aming mga buhay, Lord. Patuloy po na ikaw, Panginoon, ang manguna sa mga bagay na gagawin namin, sa mga desisyon namin, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy namin tinataas, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy namin sasambahin, Panginoon. Pagkat dakila ang mga pangyarihan at buhay ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil malaya kami makakapagpuri sa iyo. Malaya kami, Panginoon, na makakataas ng aming mga kamay. Malaya naming masasambit ang papuri at masasalamat namin sa iyo, Panginoon. Lord, wini-welcome po namin ang spirit of praise and worship na sasama sa amin. Sa aming pag-aawitan, Panginoon. Nawa, Lord, mahayag ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, linisin ang puso't isipan namin, Panginoon. Isinusuko po namin sa iyo lahat ng aming mga burden, Panginoon, lahat ng aming mga iniisip, Panginoon, lahat ng aming mga problema, lahat ng aming pasasalamat, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, itinataas ka namin sa gawain ito. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, umawit po muna tayo sa ating Panginoon. Awitin po natin as we gather.
Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, praise His name, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. To God be the glory. Amen. Isa pa lang sa palakpak po para sa ating Panginoon, mga kapatid. Nakilala po tayo papuri sa ating Panginoon. Amen. Kaya ito po yung araw para alalahanin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Mga kapatid, umawi tayo sa ating Panginoon. Awitin natin, God is good.
the splendor of the King. Glory, majesty, let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light and
pong nagdaan. At dediretso na po tayo sa ating verse sa John 1:1 po. Sino po dito mauna? Ayun po, mayroon na po dito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Kim. Ay, ako pala. Ay, sabi mo ako po. Sabi mo. Ayan, hindi naman po nauubusan ng ipapasalamat sa ating Panginoon. Amen po? Ayun ako po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na kay Pao. Sa trabaho, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil tapat siya. Ayun nga yung palagi kong sinasabi, yung palagi kong yung palagi kong sinasabi sa harapan is yung palagi ko ding nararanasan. Kasi ang sarap pong magsalita sa mga kasama mo, sa mga kapatid mo, pag ikaw mismo yung nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon, ikaw yung nakakaramdam kung paano siya kumikilos sa buhay mo, na yung tipong akala mo dulo na, pero andyan pa rin yung Panginoon andyan pa rin pala siya nakaabot. Yun lang, tayo lang ay wag lang susuko sa ating pananampalataya kay Lord. Ayun, salamat sa Panginoon sa kalusugan ng mga anak ko, bagamat may mga karamdaman na dinadaing. Salamat dahil nagtagumpay na yung bawat isa sa amin. Salamat din dahil napakabuti ni Lord sa buhay ko. Hindi ko ma-explain kung paano, pero si Lord na yung nakakaalam nun kung gaano ako nagagala, kung gaano napupuno ni Lord yung puso ko sa kagalakan, basta sa kasiyahan na-overwhelm ako sa pagpapala ng Panginoon sa buhay ko. Yun lang po yung mga kapatid. At saka yun, diretso na daw po sa verse. Medyo nabigla ako, napaako ako. Kasama pala yung verse. Ayan po sa John 1:1. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang Diyos ay salita. So ito po, kailangan natin tong salita na to dahil ilang ulit siya binanggit dito sa verse natin. Syempre po, ayun, para sa akin mga kapatid, ito yung tulad nung sa verse natin nung nakaraan, sinabi ko na buhay ang salita ng Panginoon. Totoo, dahil ito nga po yung patunay, na simula pa lang noon, wala pa tayo, wala pang ako, wala pang ikaw, wala pa yung mga nanay, ninuno natin. Salita na yan, si Lord na yan. Nasa Kanya na nakapin yun. Kaya kailangan lang po natin mga kapatid sa buhay natin, palagi nating isik yung salita ng Panginoon. Huwag tayo palaging mag-claim. Kailangan pag-aralan din po natin yung righteousness na kailangan nating gawin, kailangan nating sundin, kailangan nating sundin para makamit po natin yung totoong kilos ng salita ng ating Panginoon sa buhay natin. Ayun lang po, maraming salamat po. Sa Diyos po ang papulit pagsamba. Amen, praise God. Ako po yung nagpapasalamat po kay Lord dahil sa patuloy na pag-iingat po sa buhay po namin, sa araw-araw po, at yung mga blessings na natatanggap po namin sa kalakasan na binibigay ni Lord. At pinagpapasalamat ko rin po yung kagalingan sa sakit. Nagkalagnat po ako nitong ng nakaraang Friday, ganyan. Nagpapasalamat ako kasi magaling na ako ngayon at kiniklaim ko rin na itong upo na to ay hindi matatapos ng araw. Sa awa ng Diyos, ako ay magaling na. Amen. Kay Lord ang papulit pagsamba. Dadako naman po ako sa salita ng Diyos na sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung tunay nga po na ang tinuturing po dito na word ay hindi lamang na salita ng Diyos, ay kundi si Jesus na rin. Si Jesus po ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kapag po yung Bible po, all throughout po ng story ng Bible, from sa Old Testament to the New Testament, may code po doon na kapag na-decipher po ng mga matatalinong tao na ang tinutukoy kahit sa bawat chapter, even yung sa kwento ng Noah's Ark, ang tinutukoy doon ay si Jesus. Excuse me. Na nagpapatunay lamang po na sa pasimula na si Jesus po ay ang salita ng Diyos, siya po yung word. Tapos nakakatuwa po nito, di ba nung nakaraan po sinabi po natin, yung verse po natin nung nakaraan na yung
yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos na siyang, ano ba yun, yung truth, yung ba yun, yung word niya is the truth, na kapag nagbigay siya ng, yung promise niya nangyayari. Kasi nga, yung kinakatawan ng word na yun ay si Jesus, na imagine mo simula pa, yung beginning pa, kasama na siya ng word, at yung word na yun ay Diyos. Kaya po nakaka-bless po yun. Kay Lord po yung papulit pagsamba. May time ka? Ayun po, ako yung papasalamat sa buong linggo dahil nagkalagnat din po ako ng Tuesday at saka gumaling din po sa awa ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako. Then, nagpapasalamat din ako po dahil safe sila mama sa papa doon sa sa Leyte kahit wala kami doon ni Rodel. Then, dito din sa kami Rodel, safe din kami. Tsaka kalakasan na binibigay ni Lord sa amin everyday. Yung sabi ko po sa chapter 1 verse 1, magandang balita Biblia. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So ang masasabi ko dyan, lahat ng yung ginagawa natin sa buhay, dapat kasama natin yung Diyos. Dahil yung mga salita ng Panginoon, lagi tayong gagabayan nito para mas maging spiritual tayo sa buhay natin. Yan lang po. Salamat. Magandang mga kay Lord sa inyong lahat. Amen. Amen. Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan nga po, simula pa po, siya na nga po ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Si Jesus Christ po yun. Amen. Kasama po ng Holy Godhead. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Glory to God. So nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat nakarating po ako sa inyong lugar. Alam niyo po, ang lugar na ito, alam ko po ito. Sa Lexico po ito, mula po doon sa simbahan ng Katoliko, sa Dayan. Nilalakad ko lang po yan, papunta dyan sa Padilla, papunta doon. Papunta doon sa may Buso-Buso. Dito sa, ano yan, yung Cement. Solid cement. Kaya alam ko itong lugar ito. Pero dahil nga po sa tagal na, siyempre, medyo yung ating pong memory. Amen. Marami na pong bahay. Oo, marami ng bahay. Dati dito, wala pa itong mga bahay. Galing ako doon sa Padilla, papunta po dyan. Doon. Kasi natumira po ako kami dyan sa Buso-Buso. Yan nga po yung paglilingkod sa Diyos, bilang missionary. Amen. Natutuwa po ako dito po kayo nilagay ng Diyos. Amen. Meron na pong gawain dito ang Panginoon. At pagkatapos po ng 14 years sa North, sabi ng Lord sa akin, remove your family. Kaya dinala ko po muli yung aking pamilya sa dito po. Pagkatapos po ng 14 years. At sabi niya, ipagtayo mo ako ng prayer house. Naitayo na rin po yung prayer house. Pero dahil nga po sa mga wood lang, madaling kainin po ng hanay. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng pera para maging bakal at simento. Nakikinig ako na po na talagang sinagot niya po yung prayer ko. Hindi na magtatagal. Amen. Magiging bakal na rin po at simento yung prayer house po namin somewhere and painaan ko. Purihin ang ating Panginoon at yung akin naman pong pioneer po,
dyan sa Pasig. Muli po akong binalik ng Diyos kasi binigay ko na po yun sa akin, Senior Pastor. Binalik po ako ng Panginoon bilang Senior Pastor. Hindi ko naman po pwedeng tinatanggihan. At ito po yung naganap noong, I think, May ba yun? May 26, so pumunta tayo ng Quezon, Bagyo. Bagyo po, galing kami, dumaan kami sa Olalia Road, dinaanan namin sila Brother GR. Sa Kasbibit. Bagyo po yung papunta kami ng Quezon Real para mag-celebrate po ng ordination and yung aming pong kasal ni Pastora, tapos yung pong water baptism. Kaya nagtaka po yung mga may resorts po doon kasi yung pong resorts na yon, ang siya lamang meron po sa oras na yon at araw na yon. Sabi, dumating po kami noon alas 12. Ay natulog, wala na nga tulog eh. Amen. Yun na nga po. Kasi po, pinag-ayuno na po namin yun, 3 araw, kaya nung kami po dumating sa Quezon, natakot po yung bagyo. At naidaos po namin na maluwalhati ang gawain po ng Diyos. Pinagpapasalamat po sa Panginoon dahil nga ang kanya pong kapangyarihan ay talagang grabe. Purihin ang Panginoon. Ang bagyo po'y takot. Samantala yung iba pong bahagi ng Quezon ay lubog. At nakita naman po natin somewhere in Mauban, papuntang Lucena, yung pong mga malalaking part, sinalya po doon sa tabi. Pero po sa Real, mga minamahal, so, siyempre of course may mga dahon lang po ng mga saging, na medyo, pero talaga po grabe ang Panginoon. Hallelujah, napakadakila po yan. Kasi nga po siya po ang salita eh. Pag dineclare po natin yung salita ng Diyos, si Jesus po yun, kung ano man po yung ating pinaniwalaan sa ating declaration, nandyan ba kayo? Amen! Siyang magaganap, mangyayari. Sa Panginoon po ang pumpuri. Praise the Lord! Praise God. Again. Alam nyo, dapat talaga tayo lahat dito magagawa sa mic eh. Lalo pa na binibigay ng mic, yung golden mic. Ito po yung ma-share ko po. In the beginning was the Word. So kumbaga, pasimula pa lang talaga, ang punto talaga ng Panginoon, isang salita niya talaga. Kasi mababasa po natin sa, ako di ko muna pagsayin. And the Word was with God, and the Word was God. So mababasa po natin sa Isaiah 53, yung prophecy tungkol kay Jesus. Hindi talaga siya talagang yung nakikita natin sa imahe o yung mga pinapakita sa palabas na talagang poging-pogi, na blue eyes, na talagang maamoy yung mukha. Pero hindi, sa totoo niyan, hindi siya kaibig-ibig. Makikita natin kung binasa niyo yung Isaiah 53, wala ang bagay sa kanya na ma-desire ka sa kanya. Wala kang makikita sa kanya. Bagamat kung ano nangyari sa kanya, iniisip pa natin dahil yun sa kasalanan niya, which is wala naman siyang ginawang kasalanan. So dito po makikita natin, nung time nandito po si Jesus, talagang word lang po laging ginagamit niya. Healing, sa time ng ministry ni Jesus dito na 3 years, 70% doon about healing. 30% to 20% doon is about teaching. So focus talaga ang Panginoon sa word. Kasi lang bakit? Yung mga taong may sakit. Ano nagpapagaling sa kanila? Yung babaeng balo, yung babaeng malagnang dudugo. Sabi lang niya, mahawakan ko lang tong laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Pero lalo siyang na-encourage nung sinabi ng Panginoon, anak, sa iyong panampalataya, gumaling ka. Maraming gaano kakapera salita ng Panginoon. Alam niyo yung kwento kay Lazarus. Alam ng Panginoon, mamamatay si Lazarus, pero 4 days late pa rin siya. Pero still on time. Nag-get yung point ko? 4 days late siya, pero still on time. Paano yun? Dahil siya ang salita. 4 days o 3 days tayo si Lazarus na doon sa kuweba, nangangamoy na. Talagang pagbukas pa lang daw doon, talagang sangsang yung amoy. Ako, nakamoy na ako ng patay na hindi pa naamoy, talagang
Ako kumakain ako kahit mabaho ang lugar. Pero first time ko hindi nakakain ng ganun. Talagang hindi mo masikmura. Ganun daw yung amoy, mas tindi pa. Kasi first days wala pang, dati kasi di kain na, alba, sa Tagalog yun? Alba sa Amar. Alba sa mo. Sa ganun. So, ibig sabihin talagang, mabaho ka talaga kahit talagang ano. Pero sabi ng Panginoon, Lazarus Comfort, word lang po yung ginamit ko. Word lang po. Word lang din po ang ginamit ng Panginoon, kaya nabago po ako. Amen. Bawat isa sa atin, word lang din ng Panginoon, kaya nabago tayo. Ginagamit lang yung church na to, ginagamit lang yung Bible study, ginagamit lang yung gawain, ginagamit lang yung preaching sa daan, yung pag-sharing, pag-salvation. Lahat yun, word lang ng Panginoon ang nakapagbago sa atin. Katulad lagi kong kinikwento, may isang abogado, isang teacher, at isang talagang high educated na tao lumapit sa pastor. Sabi nga, pastor, bakit di ka magturo ng encyclopedia? Ituro mo kung paano ang masensong buhay. Bakit ituturo mo yung salita ng Panginoon? Sabi ng pastor, itang sinabi niya, sige, bigyan niyo ako ng isang GRO nagbagong buhay, isang magnanakaw na nagbagong buhay, isang mamamatay tao na nagbagong buhay dahil sa business na yan o dahil sa gusto niyo tituro. Sabi ng pastor, oo, aasenso ang buhay. Pero yung pag-uugali o pagpapamumuhay, hindi nagbabago. Sabi ng pastor, halika, samahan niyo ko. Bigyan kayo 1,000 GRO nagbagong buhay, 1,000 bakla na naging lalaki, 1,000 tao na hindi na nagnanakaw, 1,000 tao na nagsisi sa ginawa ng pagpatay sa tao. 1,000 sinabi ng pastor, hindi, isa lang. So, ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. Kaya every time po may mag-speak po dito sa harap, i-treasure po natin to. I-treasure po natin to. Kung pwede lang, lahat tayo sa harap maliligot tayo sa laway lang magsasalita dito, mas masarap yun. So, ganun po kapangyarihan. Kasi ako po yung living testimony po sa salita ng Diyos. Ang hindi nawala sa salita ng Diyos na ginamit sa akin, through sa ate ko, sabi sa akin, Johnson, Romans 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Habang nasa buhay ako ng kadiliman, yun ang salita ng Diyos na pabalik-balik sa isip ko. Alam ko na kailangan ko ang Diyos. Biglang napagod ako habang nagsusolvent ako dyan sa unahan sa Blue Mountain. Hindi ko makalimutan. 2005, 2006, mga ganong date. Hindi ko makalimutan. Tumingala ako. Sabi ko, Lord, di ko na po kaya. Sabi ng word nyo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ay pumatay. Pagod na po ako sa buhay ko. Iligtas niyo po ako. From that time on, hindi man ako totally bago agad, unti-unti. Nilid niya po ako sa isang Kristiyano, nilid niya po ako sa church. Talagang, ililid ka talaga sa Panginoon pag kinip mo yung salita niya. Kaya masasabi na tayo, ang salita ng Diyos, pag nasimula na sa buhay ng bawat isa sa atin, tatapusin niya ng maganda. She is the finisher and the author of life. So pag kinip natin yung word niya, talagang sa end of pages, nandun sa atin. So yun lang po yung masasabi ko sa John 1:1. So purihin po ang Panginoon.